Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Napakasarap talagang magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Sige po, ako po ay galak na galak kapag nakikita ko na kayo po ay nagkakamayan. Amen. Sige po, tumayo po kayo. Kumuha po kayo ng 80 tao. Kamayan nyo yung 8 tao na hihipuin nyo at sabihin nyo, you are blessed. Amen. You are blessed. Amen. Hallelujah. Sige, lapitan nyo. Hallelujah. Tumayo kayo sa inyong upuan. Glory to God. Hallelujah. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Talagang totoo po, tayo po'y pinagpala. Amen. Pinagpala tayo dahil kasama natin ang Diyos sa lugar na ito. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Amen. Yes, hallelujah. Praise the Lord. Napakasayang pagmasdan. Amen, ang aking mga kapatid. Glory to God. Hallelujah, na nagkakamayan, nagbabatian, nagpaparamdam ng pagmamahal na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. Glory to God. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Yes, hallelujah. Purihin ang Diyos. Glory to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Yes. Iba talaga ang kaligayahan. Glory to God. Iba talaga ang kaligayahan ng mga anak ng Diyos. Purihin ang ating pong Panginoon. Amen po. Ayan. Hallelujah. Sige po, tayo po ay umupo muna po sandali at tayo po huminga po ng malalim. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Diyos. At ako po ay talaga lagi ko pong sinasabing napakabuti ng ating Diyos. Amen. Isigaw po natin, napakabuti ng ating Diyos. Amen. Praise God. Ulitin natin, napakabuti ng ating Diyos. Yes, hallelujah. Kaya masasabi mo, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Napakasarap po na magsabi sa ating Panginoon, Jesus, I love you. Amen. Kung merong masakit sa dibdib mo, kapag simigaw ka ng Jesus, I love you, nawawala po. Amen. Hallelujah. Kaya kung ikay may galit sa iyong kapwa, sabihin mo lamang, Jesus, I love him. Jesus, I love her. Amen. Praise God. Sapagkat totoo, yun po ang susi ng katagumpayan. Kung merong galit, ibigin mo. Amen. Kung merong malungkot, pasayahin mo. Yan lang po ang susi at amen. Makikita po natin yung buhay po natin. Lalo tayong gumaganda, lalo po tayong bumabata, at lalo tayong pinagpapala. Amen. Praise God. Di ba napakasarap pag ikay lagi nakangiti? Amen. Kaya talagang sabi, totoo po yung sabi po sa aklat po ng Kawikaan, a merry heart doeth like a good medicine, but a broken heart drieth the bone. Kaya kapag ang isa pong tao ay batang-bata pa, may rayuman na, baka siya po ay may mga galit sa puso. Amen? Sabi na salita ng Panginoon yung puro maligayang puso, ito po rin nagsisilbing mabuting kagamutan. Pero yung pong malulungkutin, glory to God, natutuyo ang buto at unti-unting namamatay. Amen. Kaya po tayo bibigyan ng mahabang buhay. Amen. Hallelujah, Lord God. Napakasarap pagmasdan. Glory to God. At napakasarap alalahanin ang mga pangako ng ating pong Panginoon. Talagang totoong yes and amen. Amen. Glory to God. Sige po, tayo po muna ay kaunti po lamang tayong review. Glory to God. 5 minutes lang po. Nung pong isang linggo, medyo napahaba po yung pong aking pong review. Kaya nakain na po yung ibang oras po. Hallelujah. Minsan po ay ako po nakakalimot po. Sabi ko, Lord, salamat po at kayo po'y laging naririyan. Amen. So alam po natin yung pong ating pong pinag-aralan po nung pong kabilang linggo, it's about rest. Amen. Magpapahinga po tayo. Saan po tayo magpapahinga? Amen.
Siyempre, of course, sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Kapag tayo po ay nagpapahinga sa presensya ng ating pong Panginoon, ibig sabihin nandun yung ating pong confident na habang tayo pinamamahinga sa presensya ng ating pong Panginoon, ang Diyos ay gumagawa na at kumikilos. Amen. So ano pinauunawa? Ipinakikita po rito na naandun yung pananampalataya. Na kapag tayo nasa labanan, ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang lumalaban. Amen. Sabi nga po it is not our battle. Amen. It is our God. Amen. Kaya napakasarap pong namnamin na talagang totoo ang nais po ng ating pong Panginoon, tayo po'y magkaroon po ng kapahingahan. At ang ating pong ginamit dito, yung pong Hebreo 4, 7-11, na dito po ipinakikita na kung ating pong nanamnamin kung ano po yung pong mga nangyari sa Israelita, sila po'y matitigas ang kalapong kalooban. Pero sa galit po ng ating pong Panginoon, ang sabi ng ating pong Panginoon, hindi kayo makapapasok sa kapahingahan dahil kayo ay mga rebelde. Pero dahil ang ating pong Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig, inulit niya. Amen, hallelujah. Kaya doon sa verse 7, ang sabi niya, if you hear my voice, harden not your heart. So ibig sabihin ng ating pong Panginoon, lagi po siya nagbibigay ng pag-asa. Kaya kapag narinig po natin yung salita ng Panginoon, kapag narinig po natin yung kanyang tinig, huwag mo nang pagmamatigasan ng iyong puso. Ibig sabihin, ang nais ng ating pong Panginoon, kung ano yung salita ng ating pong Panginoon na yung narinig, panghawakan mo na yan. Kapag ito po'y pinanghawakan mo, papasok ka sa kapahingahan. Bakit? The true rest is Jesus. Sapagkat alam natin, lahat ng salita na ating pong naririnig, na buhat sa Biblia, buhat sa mga lingkod ng ating pong Panginoon, it is from God. Amen. Kaya kung tayo naniniwala yung bawat salita ng ating Diyos, ito'y buhat sa ating pong Panginoon, gamit ito para tayo makaranas ng kapahingahan. Sapagkat totoo, sa buhay dito, sa ibabaw po ng mundo, punong-puno ng kaguluhan. Kabi-kabila, puro maririnig mo, puro problema, di ba? Tapos maririnig pa natin yung buhay ng ating mga nanunungkulan. Makikita mo pa yung ating kapaligiran, nakikita mo yung mga naghihirap, may mga hindi kumakain. Minsan pumunta ka sa Facebook, meron pang mga nandudukot, di ba? Napakagulo ang ating mundo. Pero salamat, tayo po'y tinawag at pinili ng ating Panginoon. At tayo po yung pinaglalaanan ng ating pong Panginoon. At lagi po nating aalalahanin, Jesus died on the cross for our liberty. Kaya kapag tayo po ay nakapokus sa ating pong Panginoon na nakapako sa krus, gaano man kalaki ang problema mo, liliit yan. Pero once na ikaw po'y nakatingin sa problema, lalaki. Amen? Lalaki ang problema mo. Pero kapag ikaw ay tumingin sa ating Panginoon, na siya lahat ang gagawa ng solusyon, na doon sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan ng lahat. Anong uri ang pinagtagumpay niya? Ang gawa ng dyablo sa ating pong buhay. Amen? Kung ikaw ay may karamdaman, kapag ikay tumingin sa ating Panginoon, mararanasan mo ang kagalingan. Naandun lahat ang pangako ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, nung siya po ay malapit ang mamatay, ang sabi niya, it is finished. Amen. Tapos na ang lahat ng labanan. Panampalatayanan mo lamang ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya napakasarap pong namnamin. Napakasarap pong alalahanin ang lahat ng ginawa ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero kapag ang bubulay-bulayin mo, yung sakit sa dibdib mo, yung anak mong ay magbigay sa iyo ng sweldo, yung asawa mong laging umuwi umaga na, yung mga problema doon sa kapitbahay mo, yung problema mo doon sa mga kasister mo, wag mo nang alalahanin yan, kapatid, alalahanin mo ang lahat na yan, pinagtagumpayan na ng ating Panginoon. Amen. Kaya kapag kayo nasa loob po ng iglesia, ramdam na ramdam nyo, kayo'y mananagumpay. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito'y magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen. Sapagkat ito ay sinabi sa aklat po ng Hebreo 4:12, alam ng Panginoon na laman ng iyong isip. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya kung ano man yung maririnig mo salita ng Panginoon, tanggapin mo yan, tanggapin mo. Kung masakit, ang sakit, ang hirap magpatawad, tanggapin mo. Kapag ikay nagpatawad, ikaw ang nagtagumpay. Pero kapag hindi ka nagpatawad, ikaw ang talunan. Nasaktan ka na, talunan ka pa. Pero kapag ito'y iniris mo, tagumpay ka.
Amen. Bakit? Nagtagumpay ang ating Panginoon sa gawa ng dyablo sa ating buhay. Amen. Kaya lagi po nating aalalahanin, ang ating Diyos ay buhay. Alam ng ating Panginoon ang ating pong pinagdadaanan. Kaya kapag tayo po may pinagdadaanan, lapit sa Panginoon. Amen. Lapit kay Jesus. Kasi ang ating Panginoon nag-aalok. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal. Kayong lahat na nabibigatan. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mismo ang ating Panginoon na nag-aalok. Ano sabi niya sa 1 Peter 5:7? Ibigay niyo ng lahat sa akin ang inyong mga alalahanin. Sapagkat ako'y nagmamalasakit sa inyo. Kaya dito po ramdam na ramdam natin ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Nararamdaman mo parang kinakapos ka na ng budget. Leave it to God. Lord, yung pong aking anak na hindi pa nagpapadala, sa iyo ko na po siya ipinagkakatiwala. Hipuin mo po siya, kayo po magkumbik sa kanya. Yung aking pong sukay na hindi po nagbabayad, Lord, kayo na po ang bahala po sa kanila. Ayaw ko po magalit, papangit po ako. Amen. Basta sa inyo ko po ay tinitiwala. Dahil kapag tayo po'y lagi nagtitiwala sa Diyos, lagi kang mingiti sa mga labi. Amen. At ang dyablo, lalayas yan sa iyo. Amen. Dahil ang Panginoon ay galit na galit sa mga hambog. Pero ang ating pong Panginoon, siya po'y merong pusong mahabagin. Kaya once na tayo po ay nakakaramdam po tayo para po tayong dinadaya ng dyablo, aba ay iwag mo yung lalandiin. Ang gawain mo, talian mo, yurakan mo, itapon mo doon sa puso na walang hanggang lalim. Lalayas yan. Amen? Ayan sinabi ng sa Aklat ng Santiago, resist the devil and the devil flee from you. Hindi pwedeng, ay nako, ano ba yan? Dapat talian mo. Dapat yurakan mo. Glory to God. Kapag meron ka na kung saan, umaali-alingaw-ngaw sa isip mo, ayan, baka hindi na naman uuwi ang asawa mo. Baka napunta na naman sa number 2. Praise God. Sawayin mo yan. Baka may ang asawa mo nag-overtime pero ibang iniisip mo. Ba't talo ka? Bago pagdating, hindi pa nakakapausa lang, saan ka galing? Diba? Matutuwa ba ang Panginoon? Ang dyablo ang hahalak sa iyo. Pero kapag ito'y nilabanan mo, lalayas yan. Amen? Dahil ang ating Panginoon, ang nais niya, lagi po tayong magkaroon po ng kapayapaan. Kaya minsan naman tayo po may kaguluhan dahil tayo po'y lagi po nagkikimkim. Amen? Marami tayong iniingatan. Kaya ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo. Amen? At lagi po tayong uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Amen. Na dumadaloy hanggang sa ikabuturan ng ating puso at makakaramdam ka ng kung saan ay kapahingahan. Makakaramdam ka ng kalakasan sapagkat yan po ang nais ng ating pong Panginoon. Yung lagi tayo na kung saan ay lumalapit sa Kanya. Hindi po ang lapit sa Bombay. Hindi po ang lapit po sa akin pong ninang na mayaman. Sa akin kamag-anak na meron pong anak sa ibang bansa. Hindi po ang laging lapit sa Diyos. Amen. Kapag ang ating pong laging lapit ay sa Panginoon, makikita mo, Lord, napakabuti mo. Kasi once na tayo po ay tinugon ng ating pong Panginoon, kanino ka magpapasalamat? Di ba number 1 sa Diyos? Ay ang nais ng ating Panginoon, lagi tayo nagpapasalamat. Glory to God. Salamat po sa ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Glory to God. Amen. Bilang pagbasa po sa salita po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Salamat po sa ating pong Diyos. Amen. Yes, hallelujah, Lord God. Purihin ka po, Panginoon. Hallelujah. Sige po, atin pong basahin po ang aklat po ng Exodus. Chapter 14, 10 to 14. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita na makita nilang dumarating na ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumain sila kay Yahweh. Glory to God. Hallelujah. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Amen. Praise God. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa inyo ang ganitong ang aming sasapitin. Sinabi naman sa iyo na huwag mo na kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatili ng alipin sa mga Ehipsyo. Sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Glory to God. Hallelujah. Sumagot si Moises, laksan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot.
tingnan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptian yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lang lamang kayo. Amen. Sige po, ipikit natin ang ating pong. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, oh God, maraming pong salamat sa iyo pong salita. Marami pong salamat, banal na Espiritu, sapagkat alam po namin ikaw po ang aming kasama. Lord, maraming pong salamat sa iyo pong mga anak na dinala mo po sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po ay may nakahanda, dakilang Ama, na pagkain ng kanilang pong Espiritu. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, pagkasama-sama ng iyong pong mga anak, ito po ay dulang at ikaw po ang aming pong number 1 na bisita. Sapagkat ang araw po ng linggo, ito po ay special day para po sa iyo, dakilang Ama. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay namamalagi sa iyong pong tahanan upang makaniig mo, upang makita mo, dakilang Ama, ang lahat ng iyong pong mga tinawag at pinili, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, dakilang Ama, ang hinihiling po namin ay ang pagsama ng kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu. Sapagkat ikaw, banal na Espiritu, ang aming pong tagapagturo. Ikaw po ang tagapagpaalala ng mga salita mo. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, yung sinabi mo sa aklat po ng John 14 verse 16, na ikaw, Panginoon, ang hiniling ng aming Panginoong Jesus. Ikaw, banal na Espiritu, ang siya po namin kasakasama magpakailanman. Kaya Lord, alam po namin, hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Kaya salamat po. Ikubli mo nga po ako sa likuran upang ikaw, Panginoon, ang makita. Ikaw ang maitaas. Ikaw po ang madakila. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah. Ito po ay pinamagatap po ang mga Israelita sa ilang. Glory to God. Kapag naririnig po natin ng ilang, ano po yung pong ating pong nasa sa isip? Ibig sabihin, kapag po sinabing ilang, wala kang source doon. Walang pagkain, walang tubig, walang puno na masisilungan. Glory to God. Hallelujah. So ito po ay isa pong istorya na kung paano ang mga Israelita ay dinala po sa ilang. Pero bago po ang lahat, atin munang pag-aaralan, kukuha po tayo ng kaunting background, sapagkat ang author nito ay walang iba kundi si Moses. At alam po natin na si Moses, ang kasaysayan po ni Moses, siya po ay isa pong sanggol na kung saan doon po lamang sa 3 buwan, siya po ay pinagtatangka ng patayin. Sapagkat nung panahong yon ay ngayon na andun po yung takot ng paraon dahil ang mga Hebreya ay napakabilis manganak. So ang kalang iniisip ay kinakailangan patayin ang lahat ng mga bata, yung mga bagong silang hanggang 2 taon. Sapagkat darating ang araw, baka sila pa yung tumalo sa atin. Baka sila maging makapangyarihan sa ating bayan. So ngayon dahil naandun ang takot ng paraon ang ginawa, ipinapapatay nila ang lahat ng bata. Pero yung kanya pong ina, naandun naman yung kanyang takot dahil mapapatay ang kanya pong anak. Pero alam niya na ang batang ito ay merong plano ang ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng kanya pong ina, gumawa po siya ng basket. At ito po ay pinahira na alkantran para po raw hindi po mapasok ng tubig. At ito po ay tinakpan. So kung atin po makikita, dahil minakikita ang isang ina na gagamitin ito ng Panginoon, dahil marahil yung kanya pong bikas, yung kanya pong pag-iyak, at nararamdaman po ito ng isang ina. So ang ginawa niya po, matapos na ito po ay mailagay po sa isang basket, ito po ay kanya pong ipinaanod sa tubig. Diba? Napakaganda yung plano ng ating pong Panginoon. Dahil alam ng ating pong Panginoon na may gamit ang batang ito, kaya binigyan ng wisdom ang kanya pong ina. At ang nakakatuwa dito sa kasaysayan ng batang itong si Moises, doon sa pag-anod po ng tubig, yung pong kanya pong kapatid na si Miriam, nakasubaybay pero siya po'y kumukuble. At doon po nagkataon po, doon po sa paliligo, sa ilog, na andun po yung pong anak po ni Paraon. Kasama po yung prinsesa at yung pong kanyang mga alalay. Nung makita ang batang ito, giliw na giliw siya nung buksan po ang basket. At sabi na nakakatuwa naman itong batang ito. Napaka-cute. Glory to God. Hallelujah. So ano po ang ginawa niya? Siya po'y nagpahanap ng mag-aalaga. At naandoroon si Miriam na kanya pong kapatid. Kaya ang ginawa nitong si Miriam, lumapit nung sabi na, meron ba kayong alam na mag-aalaga sa batang ito?
Si Miriam lumapit at sinabi, meron po, meron. O sige, tawagin mo at paaalagaan ko to. At ano po ang kabutihan ng Panginoon? Ang nag-aalaga ay walang iba kundi ang kanyang ina. Amen? Di ba napakasarap alalahanin yung kabutihan ng Panginoon? Dahil may plano ang ating pong Panginoon, kanyang nanay ang nag-alaga at may sweldo pa. Libre pa ang pagkain. Diba? May sweldo ka na, libre pa ang pagkain, at mismong anak mo pa ang inalagaan. So sa madalit salita, ito po si Moises ay lumaki po dito po sa kaharian. Pero kung atin po makikita, dahil ang nangyari po sa mga Israelita, alam po natin na ito po ay ang lahi po ni Abraham. At dahil ito po ay nasusulat, at dahil sa panahong yon sa Ehipto, dinala po doon ang kalang kapatid na walang iba kundi si Jose. Pero sa haba po ng panahon, sa lahi po ni Abraham, na kung saan nawala na po si Jose, namatay na po, nalimutan na itong si Jose. Kaya ang nangyari po, ang mga Israelita ay naalipin ng napakahabang panahon sa bansang Ehipto. At naandoroon po yung kalang panaghoy. Naandun po yung kalapong hirap dahil sobrang inaalipin po sila dahil nalimutan na po yung pong ginawang mabuti ni Jose sa bansang Ehipto. Kaya ang nangyari po dito, dahil ito nga pong si Moses ang kung saan ang lumaki po sa lugar na ito, pero meron pong ginawang kasalanan po ito pong si Moses. One time, dahil marahil nga lukso ng dugo, meron pong Hebreya dito, o Hebreyo na kung saan pinahihirapan ng Ehipto. Kaya ang ginawa po ni Moses, ito pong nagpapahirap na ito sa mga Hebreyo, pinatay niya at ibinaon niya sa lupa. Pero one time, nakarinig siya na meron palang nakakita. Mismong kapwa mga Hebreyo, nag-aaway po sila, sinasaway niya. Pero isa po yung nakarinig ng salita. Bakit mo kami pinakikialaman? Papatayin mo ba rin kami? So naunawaan nitong si Moses na may nakaalam pala, kaya ang ginawa niya, siya po'y tumakas. Siya po'y lumayo sa edad pong 40, siya po'y lumayo at siya po ay nag-aalaga po ng tupa. At doon po sa kanya pong pag-aalaga po ng tupa, doon siya nakarinig ng tinig ng ating pong Panginoon. Nakakita po siya ng isang puno na kung siya'y nagliliyab. Ito po yung pong burning bush. Ang sabi niya, bakit ganon? Nasusunog, may apoy pero hindi natutupok. Para kumbaga sabi, parang liwanag lang ng liwanag at nakarinig siya ng tinig. At doon po nagsimula na kung saan siya'y tawagin po ng ating pong Panginoon. At kinausap po siya ng ating pong Panginoon, hindi niya po ito maunawaan. Pero nung po siya'y lalapit, huwag kang lalapit dahil ang lugar na ito ay banal. Pinakinggan po niya at ang sinabi, gagamitin kita. Dahil naririnig ko ang tinig ng iyong lahi na sobra na ang kanila pong hirap. Kaya kung atin pong makikita, atin pong yung fast forward, na kung saan ay ang kasaysayan pong ito ay dumating na siya po'y nakipag-usap na po sa Paraon, ayaw niya pong palayain ng mga Israelita. Ang dami ng dahilan. Kaya ang ginawa po ng ating pong Panginoon, ayaw makinig, sige, padalahan natin ng salot. At pinadalahan po ang bansang ito ng kung saan ay 10 salot. Kaya kung ating babasahin po, pagdating po sa chapter 7, 10 salot ang ipinadala po dito. Magkaroon po ng salot sa palaka, ang tubig ay naging dugo, nagkaroon po ng mga niknik, glory to God. Ang dami po ng mga salot, nagkaroon po ng kung saan ay bumuhos po ng yelo. At ang kahuli-huli ang salot na ipinadala sa ng Panginoon, yung mga panganay ay mga namatay. Pero ito ang naging dahilan kung bakit ang Paraon ay na-move na kung saan ipalayain na ang mga Israelita. Pero ang napakaganda po nito, ito po si Moises, tinuruan po ang mga Israelita na kung saan ay sinabi, makipagkaibigan kayo sa mga Hebreya. Hayaan nyo na kung saan ay kayo makisama dyan ng husto. At kapag dumating ang time na tayo lalaya na, hihingiin nyo ang mga alahas nila. Pero ito po ay napangyari. Kaya dumating po ang time nung kung saan narito na po na kung saan ay sila po'y lalaya na. Glory to God. Nagbigay po ng instruction ng ating pong Panginoon. Kaya kung babasahin po natin yung chapter 13, nito pong Exodus, at makikita po natin dito. At alam po natin ang ibig sabihin po ng Exodus. Ito po yung kung saan kapag sinabi pong Exodus,
alam po natin na ito po yung pong paglaya o pag-alis. Kaya dumating na po yung time na kung saan ipalalayain na ang mga Israelita. Na andun binigyan ng instruction ng ating Panginoon, yung lahat ng mga panganay, yung lahat ng mga dala nyo, kung ano yung gagawin, dahil kayo magsisimula sa panibagong buhay. Dahil ang dadaanan nyo ay ilang, kaya kinakailangan makinig kayo sa mga instruction. Pero dumating po ang time, sila po yung naglalakbay. At sila po ay kung saan ang akala po ng mga Ehipsyo, na kung saan na paraon na sinundan, akala po sila nagkaligaw-ligaw, pero ang totoo pong iniligaw ng ating pong Panginoon. Dahil ang nais ng ating pong Panginoon, hayaan mo munang maranasan na kay nasay lang. Hayaan nyo maranasan muna kung sa'yo magtiis kayo ng hirap. Pero ililigtas kayo ng ating pong Panginoon. So kung ating pong titingnan, pagdating dito po sa chapter 14, verse 10 to 14, dito po natin makikita na kung saan sila po ay naialis na, naitakas na. Glory to God. Dumating na po dito yung napakarami na kung saan ay nangyayari. Maaaring naririndi na itong si Moises dahil sinisisi siya ng sinisisi. So kung atin po makikita, sapagkat alam po natin na kung saan na sila nga po ay nakatakas na, pero nakita ng mga Israelita na ayan na ang kabayuhan. Ayan na yung mga paraon. Ayan na yung mga mandirigma. At ay hinahabol na. Kaya ang ginawa nitong mga Israelita, sinisi si Moises. Atin tingnan kung ano po yung kanya pong ginawa. Dahil makita po nito na kung saan na nagkaroon na kung saan matinding takot ang mga Israelita. So dito po sa pamamagitan po ng mga takot na naranasan po ng mga Israelita, nagsimula na po na kung saan ay manisi ng manisi. Hindi nila nakita yung effort ni Moises. At ang kalang nakikita yung takot, glory to God, dahil parating na ang kung saan yung mga kabayuhan sapagkat alam nila na sila papatay na. Pero dahil ang Diyos ang nag-utos, back up ka. Back up ang mga Israelita. Back up po si Moises dahil sabi ni Moises, paano po ito mangyayari? Sasamahan niyo po ba ako? Ang sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Kaya ito po makikita po natin dito. Doon po sa panahon ng kung sa'y nakikita ng mga Israelita, yung kalang kalaban o ang problema darating, nagkaroon na po sila ng kung saan ay puro na lamang pagmumormor, puro pagsisisi, puro kung saan ipanunumbat kay Moises. Kaya makikita po natin dito po nagsimula. Na kung saan ay nagkaroon na po ng parang kaguluhan. Nagkaroon na po ng mga iba't ibang uri na nagre-raise up sa kanila pong isip. Ating puntin yan, ano po yung ginawa nito? Paano po sinisi si Moises? Ano po yung sinabi po doon sa verse 10 na kung saan ay makikita po natin dito. Dahil nagkaroon na po sila ng matinding takot, ano na po ang lumabas sa bibig ng mga Israelita? Glory to God. Pakiano nga po sa verse 10? Ayan. Nagkaroon ng matinding takot, kaya dumaing kay Yahweh. Glory to God. So ito po ang naging dahilan. Sinisi nila si Moises. Ano po ang sinabi po kay Moises sa verse 10? Glory to God. Ano po sinabi sa verse 10? Glory to God. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. So maaaring talagang totoong wala kang gagawin kundi ikaw ay dumaing sa ating pong Panginoon. Sapagkat wala kang mahihingi ng tulong doon. Kayo magkakasama. Kayo yung kung saan ay walang mga sandata. Pero ginawa po ng mga Israelita, dumaing sila kay Yahweh. Pero sa kanila pong pagdaing, meron pong kasamang paninisi. Ano po sinabi po sa verse 11? Glory to God, hallelujah. Sinabi nila kay Moses, wala na bang paglilibigan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inilabas nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. So, ibig sabihin na andoro yung kung saan ay takot. Kaya talagang totoo po, kapag sa isa pong buhay ng tao ay puno na po ng takot, puro negatibo na ang lalabas dyan. Ayan, kaya tayo nagkautang-utang kasi mayabang ka. Paaral ka pa ng paaral ng anak. Kaya ayan, puro utang ka na. Diba? Dapat sana hindi ka na nagpaaral. Dapat sana nanatili na tayong ganun. Hayaan mo na tayo mahihirap yung ating mga anak. Hayaan na lamang na sila ay kung saan mamasukan na lang ng katulong. Ganyan minsan ang maririnig ng isang ananinisi. Diba? Yapos na naman kaya yapusin.
Pero kung atin po makikita yung laman po ng puso ni Moises, naandoro yung kanyang pagdaing ngayon sa ating pong Panginoon. Ano ang gagawain ko? Eto na, Panginoon. Glory to God. Eto na ang mga naririnig ko. Dito po sa bayan mo na inyutos mo sa akin na ilabas ko sa pagkakaalipin. At kung ating pong titingnan, napakasarap ang ginawa ng ating pong Panginoon. Napakaganda ang plano. Ayaw ng Panginoon na manatili silang alipin. Ayaw ng Panginoon na sila manatili na kung saan ay utos-utosan na lang. Ayaw ng Panginoon kung saan sila ay pinagagalitan, minumura, sinasaktan. Pero ang mga taong ito, mas gusto po nila na sila ay alipin. Ang mahalaga lang sa kanila, merong papa. Pero hindi nila nalaman ang napakagandang plano ng ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito, noon po sinisisi ng mga Israelita, ito po si Moises, marami na nagre-raise up. Kaya ano ginawa po ng ating pong lingkod na si Moises? Siya po'y nagsalita sa ating pong Panginoon. Pero kung makikita po natin dito, ano po sinabi po ni Moises nung ang mga tao po ay kung saan ay naando na kung saan yung kanyang paninisi. Sabi nga po rito, doon sa kanya po mga iniraise up na paninisi, ito po yung nagdala kay Moises para po siya ay lalo po na kung saan ay maigting ang paglapit sa ating pong Panginoon. Kaya kung makikita po natin dito, hindi po nauunawaan ng mga Israelita na mayroong napakagandang plano sa kanilang pong buhay. Kaya po sila inalis doon sa Ehipto para po sila magkaroon at makapasok doon sa lupang pangako na ipinangako ng ating pong Panginoon. Doon sa pagdadala sa kanila na andoroon ng mga gatas at honey. Naando yung kung saan ay malulusog na kung saan ay mga puno na napakaraming bunga. Glory to God. Kaya ano sabi sa aklat po ng Jeremiah 29:11-13? Glory to God. Hallelujah. Ang sabi po rito, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Glory to God, hallelujah. Kung maganap na ito, kay tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo, ako'y inyong matatakpuan. Kung buong puso niyo akong hahanapin. Glory to God, hallelujah. So ito po ang nangyari po. Dahil naando na nga po yung sisi ng sisi. Pero kung ating pong titingnan, hindi po nauunawaan ng mga Israelita na may magandang plano po ang ating pong Panginoon. Hindi kaya kayo dinala dyan para kayo pahirapan. Hindi kaya kayo dinala para kayo patayin. Kundi ang nais ng ating pong Panginoon, magkaroon kayo ng mabuting kawakasan. Maranasan nyo yung inyong Ama sa langit at kung saan ay pumili tumawag sa inyo para kayo pagpalain, para kayo magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero sa kabila po ng lahat, puro pang sisisi. Pero dahil ang ating pong Panginoon ay naandoro yung habag sa kanila at nauunawa ng ating Panginoon kasi matitigas ang mga ulo nito. Hindi nila maunawaan kaya gagawa ako ng paraan para itong mga ito'y makalaya. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Jeremiah 33:2-3? Sapagkat totoo nga po na talagang ang ating pong Panginoon ay mayroong magandang plano. Bagamat matitigas ang ulo ng mga Israelitang ito. Ano ang sabi sa aklat po ng Jeremiah 33:2-3? Ako ang mag-anyo, naglikha ng langit at lupa. Yahweh ang aking pangalan. Kung kayo tatawag sa akin, ako'y magpapakita ng mga hiwaga, mga himala na hindi kayang malirip ng inyong mga kaisipan. Ito po yung nais ng ating pong Panginoon. Kaya kapag tayo po'y dumaranas ng iba't ibang uri ng problema, parang ang pakiramdam mo'y lulubog ka na, tumawag ka lang sa ating Panginoon at magpapakita siya ng himala. Magpapakita siya ng mga hiwaga. Magpapakita siya ng mga kamangha-mga mga gawa. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin, ano po ang ginawa po dito. Noong ang ating pong kapatid na si Moises ay dumalangin na sa ating pong Panginoon, nakita po't nagpakita po ng hiwaga ang ating pong Panginoon. Ating pong tingnan yung kung saan yung pong nangyari po. Dahil ang sabi po ng ating pong Panginoon sa verse 13, laksan ninyo ang inyong loob. Amen. Ang sabi sa verse 13 ng Exodus 14, laksan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ni Yahweh. Hindi na ninyo makikitang uli ang mga Ehipsyon yan.
So, ibig sabihin, nagbigay ng pangako ang ating pong Panginoon. Nagbigay ng kung saan ipampalakas loob. Ang sabi ni Moses, laksan nyo ang inyong loob. At makikita nyo, ang Diyos ang makikipaglaban sa atin. At yung mga nakikita nyo, mga humahabol sa atin, tandaan nyo, hindi nyo na yung muling makikita. Amen. Sapagkat ililigtas tayo ng ating Panginoon. Iingatan tayo ng ating Diyos na kung saan ay nagdala sa lugar na ito upang ipamana sa inyo ang walang hanggang kapangyarihang ipamamalas ng ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito, ano ang sabi ni Moses? Tingnan nyo na lamang niya yung mga humahabol na yan. Tingnan nyo, hindi nyo na makikita. Kaya sa ating pong buhay, kung ating pong i-apply, kung tayo po'y lumubog sa utang, tingnan nyo na lang yung mga utang na yan. Kapag kakay pinalaya ng ating Panginoon, hindi nyo na uli mararanasan yan. Amen. Kung naranasan nyo kayo naging baon sa utang, darating ang isang araw, ang ipakikita ng Panginoon, kayo na ang magpapautang. Amen. Kung naranasan nyo na kung saan ay kayo tila baga kayo idinadown, darating ang isang araw, kayo itataas ng ating pong Panginoon. Amen. Di ba napakabuti ng ating Diyos? Napakaganda ang plano ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya kung naranasan ng mga Israelita, pinalakas ang loob. Laksan nyo ang inyong loob. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Kung ano man ang ating pinagdadaanan, dumaranas ka ba ng karamdaman, laksan mo ang iyong loob, pansamantala lamang yan. Kung ikay dumaranas ng kung saan ikaw po naandora na hirap ka na, puro ka na problema, laksan mo ang iyong loob. Meron tayong Diyos na magliligtas, mag-aangat at tutulong para tayo pagpalain. Amen. Di ba napakabuti ng ating pong Panginoon? Kaya makikita po natin dito. Ano ang sabi niya sa verse 14? Glory to God, hallelujah. Kaya ang lahat po ng ating pong nararanasan, ang ating pong Panginoon ang nagsasabi, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lang kayo. Amen. Ano man ang ating pong pinagdadaanan, lagi po nating iisipin, meron tayong Diyos. Dahil tayo anak ng Diyos, ano man ang ating problema ito ng ating tatay sa langit. Maging mapanatag ka lang. Amen. Tumahimik ka lang. Our God will fight for you. Be still. Ipaglalaban tayo ng ating pong Panginoon. Manahimik ka lang. Huwag ka nang dumaldal. Huwag ka nang manisi. Antingay mo yung gagawin ng ating Panginoon kung paano tayo iligtas ng ating Diyos na buhay. Kaya kung ating pong titingnan pagdating po sa verse 15, dito na po nagsimula ang kung saan yung pong mga himala na ginawa ng ating pong Panginoon. Ating pong basahin, ito po yung ating pong isa-isahin, ating pong pagmasdan kung ano po ginawa po ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Amen, hallelujah. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig, matutuyo ang lalakaran ninyo. Glory to God, hallelujah. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Paraon, pati ang kanilang mga karwahe, ipakikita ko sa Paraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Amen. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. 19, ang anghel ng Diyos pumatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay napahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silanganan na hati ang tubig. Amen. Stop muna po tayo.
Kung atin pong makikita na kung saan ay ipinaunawa ng ating pong Panginoon kay Moises, huwag ka nang dumaing. Huwag ka na magsalita ng magsalita. Huwag ka na magalit sa mga marereklamong yan. Ituon mo na lang ang iyong tungkod dyan sa tubig. Pero ang ginawa ng ating pong lingkod na si Moises, nakinig siya, itinuon ang tungkod doon sa tubig. At kung ating pong makikita kung gaano kabuti ang ating pong Panginoon. Dahil ang ating pong Panginoon sa kabila po na kung saan ay maaari na naando na po yung abot-abot na takot at tensyon. Ang ating pong Panginoon ay naglagay po ng ulap na sumusubaybay sa mga Israelita. At naando naman sa likod ang mga Ehipsyo. Kaya kung titingnan natin kung gaano kabuti ang ating pong Panginoon. Ang ginawa ng ating pong Panginoon, yung pong ulap, itinapat sa mga Israelita para dumilim at hindi makita ng mga Ehipsyo. Habang ang ating pong kapatid na si Moises ay itinuon ang kanyang tungkod doon sa karagatan, umihip ang hangin. Magdamag na umihip ang hangin at ang nangyari, nahati ang karagatan. Di ba napakaganda ang ginawa ng ating pong Panginoon? Dahil ayaw niya na kung saan ay merong isa pang madisgrasya sa kanyang bayan, ang ginawa niya, hinati niya ang karagatan. Kaya itong gawain ng tao? Kaya itong gawain ng mga huhusay na inhinyero at ng mga arkitekto na kung saan ihatiin ang karagatan at ang napakaganda, yung dadaanan nila ay tinuyo ng ating pong Panginoon. At tila baga pader na kung saan nahawi ang karagatan para lamang mailigtas ang kanyang bayan. Kaya kung ating pong titingnan, gaano man kalaki ang iyong problema sa Diyos, walang imposible. Kung ang karagatan kanyang nahati, kayang-kayang solusyonan ng ating Panginoon ang ating pong mga problema. Amen. Kaya wag natin mamaliitin ng Diyos. Gaano man kalaki ang iyong problema, gaano man katindi ang iyong pinagdadaanan, lagi nating aalalahanin, meron Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Meron Diyos na nag-anyo at naghugis ng sanlibutan. Ang kanyang pangalan ay Yahweh. Kaya kung tatawag ka kay Yahweh, tutugon siya at magpapakita ng mga himala, mga hiwaga na di natin namamalas. Amen. May nakagawa kaya ng mga himalang iyon? Dito pinatutunayan ng ating pong Panginoon na kapag tayo ay inaalipin ng mga makasalanan, ang Diyos ang ating pong magiging kakampi. Amen? Praise God. Tuloy-tuloy po. Sa verse 19, glory to God. Makikita po natin yung ginawa po dito ng ating pong Panginoon. Glory to God. Verse 19, ayan. Ang anghel ng Diyos pumatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila gayon ang haliging ulap. Praise God. Hallelujah. Verse 20. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng Ehipsyo, maliwanag naman sa Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi na makalapit sa mga Israelita. Amen. Praise God. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan, nahati ang tubig. 22, praise God, hallelujah. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Praise God. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat at ang mga ito yung mga kawal na paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Amen. Nang nagbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Praise God. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabo ng tubig ang mga Ehipsyo pati ang kanilang mga karwahe. Praise God. Ganoon nga ang ginawa ni Moises at sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat
Ang mga Ehipsyo nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdaksa ng tubig, kaya't nalulod silang lahat. Amen? Di ba napakabuti ng ating pong Panginoon? Lahat ng paraan ginagawa ng ating Diyos para po lamang maingatan ang kanya pong mga anak. Gumawa siya ng paraan na kung saan ginamit niya ang ulap at ginamit niya rin ang apoy. Amen? At kung atin pong makikita at atin pong ipagpapatuloy ang pag-aaral po dito po sa kasaysayang ito, makikita po natin kung ano po yung mga aral na atin pong natutunan sa istorya ng mga Israelita. Kaya makikita po natin dito, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay laganap. Ang pag-ibig ng Diyos, bagamat tayo po'y makukulit, pero naandun pa rin ang kanya pong pag-ibig. Naandun pa rin ang kanya pong pangunawa. Naandun pa rin ang kanya pong lingat, sapagkat bagamat siya po'y rebelde, pero ipinakita ng ating pong Panginoon kung gaano siya kabuti. Kung paano niya pinatunayan na kapag ang Diyos ang nangako, sigurado, ito po ay kanya pong tutuparin. Ano ang sabi ng Panginoon? Laksan niyo ang inyong loob. Amen. Titingnan niyo na lamang yung mga Israelitang yan. Kaya kung ano man po yung pong ating pong pinagdadaanan sa ngayon, bilang tayo po ang mga tinatawag na mga New Israelite, ang mga pangakong yan ay ipinangako sa ating pong lahat. Sapagkat tayo po ay lahi ni Abraham. Amen. Nagsimula po tayo kay Abraham, kaya lahat ng pangako na ibinigay sa kanya, tayo po ang kasama doon. Kaya kung paano iningatan ng Panginoon ang mga Israelita, gayon din tayo iingatan ng ating pong Panginoon. Kung paano natin mararanasan ang mga pagpapala na ipinangako sa kanila, ito'y kanila pong mararanasan. Kaya gaano man ang ginawang pagkatangka ng mga Ehipsyo, hindi sila nagtagumpay at sila ang mga namatay. Amen? Kaya kung may nagbabanta po sa atin ng masama, sila ang mapapasama. Amen? Kaya ito pong kasaysayang ito po ay itinala sa Biblia para ito po'y magsilbi po nating ehemplo. Na kung meron taong gagawa sa atin ng masama, sila ang mapapahamak. At atin pong titingnan, ano po nangyari sa mga Ehipsyo? Sa halip na mapatay ang mga Israelita, silang lahat ay nilipol ng ating pong Panginoon. Ilang kabayuhan? 600 na kabayuhan. May mga kasama pang mandirigma. Bali ilan yun? Kung dalawa sa bawat sasakyan, times 3. 1,008. Tama ba ako? Maroon pa rin ako sa multiplication. Amen, hallelujah. So, diba? Makikita po natin, lahat yun pinatay ng ating Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na isaman sa kanyang mga anak ay sasalingin ng mga unbeliever. Kaya tayo pong lahat, yan po ang ating pong assurance. Tayo po'y protektado ng ating pong Panginoon. Tayo po'y iniingatan ng ating pong Diyos. Tayo po ay kung saan ay nandun lahat ng mga kaparaanan gagawin ng ating Panginoon para po lang tayo ay maingatan. Minanloko sa iyo, yung pagkapala para sa kanila, sa iyo ibibigay ng ating Panginoon. Amen? Na-scam ka? Yung taong nag-scam sa iyo, darating ang araw, dodoble ng Panginoon, 7 doble ang pangako ng Panginoon. Kung ikaw ay ninakawan ng dyablo, 7 doble ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kaya wag tayong manlulupaypay. Kung tayo may niloko, kung tayo may ninakawan, kung tayo man ay kung saan gumawa ng mga pangit, meron tayong Diyos. Amen. He will fight for us. Amen. Ipakikipaglaban tayo ng ating pong Panginoon. Be still and know that I am your God, saith the Lord. Manahimik ka lamang at lagi mong aalalahanin, ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo. Amen. He will fight for you. Gaano man kalaki ang problema mo? Lalaki pa ba sa langit? Lalaki pa ba sa lupa? Lalaki pa kaya sa kapangyarihan ng Diyos? Sa yung ating everlasting God. Amen. Sa yung ating Jehovah Jireh, isusupply ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga kailangan. Ito man ay kalitlitan araw-araw, hindi ka pababayaan ng ating pong Panginoon. Ang ating pinagdadaanan, ito isang testing lamang. Titingnan ng Panginoon, gaano mo pagtitiisan ang lahat ng problema na iyong pinagdadaanan. Amen. Kaya makikita po natin dito, ano yung mga lesson na ating pong natutunan dito? Glory to God. Hallelujah. Lesson we learn.
we are loved. Amen? Pinatunayan dito na talagang tayo po'y mahal na mahal ng ating pong Panginoon. Dahil sa pag-ibig po ng ating pong Panginoon, ipinangako niya yung sinabi sa aklat po ng Deuteronomy 31 verse 8. Ano ang sabi ng Panginoon? Glory to God. Si Yahweh ang mangunguna sa inyo. Sasamahan ka niya, hindi kanya bibiguin o pababayaan, kaya't huwag kang matakot, ni panghinaan man ng loob. Dahil tayo mahal ng ating pong Panginoon, ang Diyos ang mangunguna sa atin. Hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon, hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob, huwag kang matatakot, dahil nauna na ang Panginoon. Kung ikaw ay may labanan, ang Diyos na ang nauuna. Siya ang makikipagbakbakan para sa iyo. Bakit ka matatakot? Ay mahal tayo ng ating Panginoon. Ibinigay nga niya ang kanyang buhay para sa atin. Binayaran ng ating mga kasalanan. Tinubos tayo sa ating mga pagkakautang. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Tayo unti-unting iniaangat ng ating pong Panginoon. Ang nais lamang ng ating Panginoon, panghawakan mo, mahal na mahal ka ng ating Diyos. Amen. Mahal na mahal tayo. Dapat tayo nakabauna dahil sa dumi, dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, tayo iniangat. Binigyan tayo ng pag-asa. Binigyan tayo ng bagong buhay. Ibinigay sa atin yung kanyang grasya at habag. Ipinagpalit ang kanyang buhay para sa atin. Bakit ka malulungkot? Bakit ka panghihinaan? Alalahanin mo lamang ang pangako ng ating Panginoon. Mauuna na ako sa iyo. Sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Ni hindi kita iiwan. Kaya huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Amen. Pansamantalang lahat yan. Amen. Lahat ng ating pinagdadaanan, ang Diyos ang gagawa po ng solusyon. Bakit? Dahil tayo ay mahal na mahal ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Next po. Hallelujah. He will protect us. Di ba pinatunayan ng ating Panginoon, iningatan sila. Kung paano iningatan ng mga Israelita, tayo din iingatan ng ating pong Panginoon. Kung paano ipinagtanggol ang mga Israelita, ganun din tayo ipagtatanggol ng ating pong Panginoon. Ano sabi niya sa aklat po ng Awit 121 verse 7 to 8? Glory to God, hallelujah. Si Yahweh ang siyang sa iyo mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Purihin si Yahweh. Si Yahweh ang siyang sa iyo mag-iingat. Saan ka man naroroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Amen, napakasarap. Si Yahweh ang mag-iingat sa atin. Glory to God. Saan ka man pumunta, anuman ang iyong mga lalakarin, anuman yung kung saan yung mga binabalak, ito may malayo, pag kayo may pupunta sa ibang bansa, si Yahweh ang mag-iingat sa iyo. Hindi ka maaano. Amen. Sapagkat tayo po ay protektado ng ating pong Panginoon. Next, glory to God. Ang pangatlo po, we are His people. Tayo po'y kanyang tao. Amen. Tayo po ay kanyang pinili at tinawag. Tayo po ay sa kanya. Ano po sabi po sa aklat po ng 1 Peter 2 verse 9? Ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ano nais ipaunawa dito? Bilang tayo po ay pinili ng ating Panginoon, tayo po'y maharlika, tayo po ay kakaiba ang tawag sa atin, tayo po'y tinawag na bayan ng Diyos. Tayo po ay kaya pong tinawag na kung saan ako sa pag-aari. Kapag sinabing pag-aari ng ating pong Panginoon, tayo sa Kanya. Kapag sinabing tayo po sa Kanya, abay, protektado ka ng ating Panginoon. Kaya ano ang sabi? Kaya po tayo pinili ng ating pong Panginoon upang tayo po ang magpahayag. Amen? Ano ginawa sa iyo ng Panginoon? Paano mo naranasan yung kabutihan ng ating Panginoon?
Dahil kung naranasan mo ang pag-iingat ng Diyos, kung naranasan mo ang pagkapala ng ating pong Panginoon, ipahahayag mo yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Ipapatotoo mo yan upang kung paano ka binago ng ating Panginoon, yung mga tao na hahayagan mo, babaguhin din ang ating pong Panginoon. Yung mga nanggaling sa putikan, yung mga na ang buhay ay kung saan pariwara, naging durugista, naging lasanggero, lahat ang bisyo nasa kanya. Pero kapag iyan ay tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, ipapatotoo nila kung gaanong kabuti ang Diyos na kung saan tumawag at pumili sa kanila upang patunayan, ikaw ang aking bayan, ikaw ang aking anak, ikay sa akin, iingatan kita, pagpapalain kita, hahanguin kita sa iyong kinalalagyan, sapagkat ang Diyos ang nangako. Amen. Praise God. Hallelujah. Upang maranasan po natin ang mga pagkapalang ito, increase our faith in God. Amen? Increase our faith in God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Lucas 17:5? Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Amen. Pwede po nating hingin sa Panginoon. Kung dumarating sa atin para po nag-wave na yung ating faith, nagkakaroon na po tayo ng doubt. Nagkakaroon tayo ng panlulupaypay. Parang ang pakiramdam mo, hindi ka na ata laging answered prayer. Baka something wrong sa puso mo. Kaya hingin mo sa Panginoon, Lord, dagdagan mo po ang aking pananampalataya sa iyo. Dagdagan mo po, Panginoon. Maaari kaya ito po yung aking pong nararanasan. Maaaring ako yung medyo lumalayo na po ng kaunti. Dahil sa dami ng aking pangangailangan, hindi ko makita ang katugunan. Minsan dumarating na sa atin na parang ayaw na nating manalangin. Bakit po tayo tinatamad ng manalangin? Kasi nararanasan na po natin yung panlalamig sa ating pong kaloob-looban. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Humingi ka sa Kanya at ikay bibigyan. Amen? Kumato ka at ikay pagbubuksan. Hanapin mo siya at siya iyong masusumpungan. Kaya hingi sa Panginoon. Lord, dagdagan mo yung aking pananampalataya. Eto na ako, palubog na ako. Naniniwala po ako lahat ng aking nararanasan. Meron kang ipinauunawa sa akin. Kaya sabihin mo, Lord, increase my faith. Amen? At ibibigay sa iyo ng ating Panginoon yan. Lagi natin panghahawakan, Matthew 7:7. Ang Diyos mismo ang nagsasabi, humingi ka, kumato ka, humanap ka, at ang lahat ng ito ay ibibigay sa iyo. Amen? Ano po ang next? Panlima po. In times of trouble, rejoice. Amen? Hallelujah. Kapag tayo po'y dumaranas ng napakaraming problema, due date na ng yung anak, hindi pa nakaka-tuition. Due date na ng bills mo, ang daming bills. Meron tubig, may Meralco, merong internet, meron pang bills doon sa mga binabayaran mo, meron ka pang credit card. Pero ano sabi ng Panginoon? Kung dumarating sa iyo ang abot-abot na pagsubok, magpakasaya ka. Rejoice! 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 Amen. Say it the Lord. Hindi yung may problema ka na nga, ay lagi ka pa nagmumukmok. Ibig sabihin, may ginagawa ang ating Panginoon. Kaya dinadaan sa pagsubok. Kaya ano sabi sa aklat po ng Pilipos 4:6, glory to God. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Kaya talagang totoo po, kapag tayo po'y dumarating sa mga problema, huwag kang magmumukmok. Rejoice always. Manalangin ka, magpasalamat ka. Sabihin mo, Lord, salamat po sa mga problemang ito. Kasi kung wala po akong problema, hindi ako nananalangin ngayon. Di ba ikaliligaya mo? Lord, salamat po sa matindi kong nararanasan. Kaya po ako nagkaroon po ng karamdaman, pinabayaan ko ang aking sarili. Pero Lord, salamat. Ngayon, nalalaman ko na kung paano lumapit sa iyo. Ngayon, nararanasan kong mahal na mahal mo na ako dahil tinutugon mo ako kapag ako'y nananalangin sa iyo. Kaya magsasaya ka. Kasi minsan, kaya po hindi magsaya, nakatingin sa malaking problema. Pero kung ating titingnan, ito'y pinahintulot ng Panginoon, meron siyang kaparaanan. Amen. Glory to God. In times of trouble, rejoice. Amen. We are called and chosen. Praise God. Hallelujah. John 15:16. Tayo po ay tinawag at tayo pipinili. Hindi kayong pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo.
Hinilang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingi ninyo sama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Kaya tayo po'y pinili at tinawag po ng ating pong Panginoon. Meron po siyang purpose. Gusto niyan tayo lumalim sa pananampalataya. Gusto niya makita sa atin ang ating bunga sapagkat tayo po ang gagamitin ng ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin kaya po tayo tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Meron po siyang purpose. Amen. Sapagkat nais ng ating pong Panginoon, magawa po natin ang nais ng ating pong Panginoon. Keep His commandment. Ingatan mo yung utos ng ating pong Panginoon. Ano po yung unang utos ng ating pong Panginoon? Yung kanyang great commandment. Love God. Ibigin mo ang ating Panginoon ng buong puso, buong kalo, buong katapatan. Kung mahal mo ang iyong sarili, ibigin mo rin ang iyong kapwa. Kung ayaw mo na ang iyong kapitbahay, ang iyong kamag-anak ay mapupunta sa impyerno, dalahin mo sila sa Panginoon. Amen. Magligtas ka ng kaluluwa. Ipatotoo mo. Ayaw kung ikay mapunta sa impyerno. Mahal na mahal kita. Dahil ayaw ng Panginoon, isa sa kanyang mga pinili at tinawag ay mapunta sa impyerno. Ayaw niya yung kanyang mga kamukha ay mapunta sa impyerno. Ang nais ng Panginoon, kung paano ako naligtas, maligtas ka rin. Yan ang pag-ibig. Dahil mahal mo ang ating Panginoon, sumusunod ka sa kanyang inyuutos. Amen. Ibigin mo ang iyong kapwa. Magbigay ka ng panahon para siya'y makarinig ng magandang balita. Magbigay ka ng panahon, baka ito ang magandaan para siya'y magsisi at tumalikod sa kanya pong kasalanan. Dahil kung walang salita ng Panginoon na siyang maririnig, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Tanging ang salita ng Diyos ang may kapangyarihang magbago sa isang tao. Dahil kung hindi ka nakarinig ng salita ng Panginoon, wala ka rito. Amen? Kaya kung mahal mo ang Diyos, ibigin mo rin yung iyong kapwa. Sharean mo sila ng Word of God. Tulungan mo silang makalapit sa Panginoon. Amen? Dahil lagi po nating aalalahanin, kapag tayo po ay naghahayag ng salita ng Panginoon, lagi kang may regalo sa ating Diyos. Dahil sinusunod mo ang utos, may tustos. Amen? Kaya lagi po tayong sumunod sa ating pong Panginoon. Iparamdam mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Magligtas ng kaluluwa, Great Commission. Yan po yung dakilang atas. Kinakailangan tayo po ay magligtas ng kaluluwa. Ngayon, sa oras na ito, hilingin mo sa Holy Spirit. Holy Spirit, sino po yung aking pong pupuntahan o yung aking ipapanalangin? Simulan nyo muna sa panalangin. Simulan nyo muna kung saan ay yung pakikipagkaibigan. At makikita nyo, dito na ang magsisimula. Yung mga taong yan na ipinanalangin nyo, yung mga taong yan na natutulungan nyo, darating ang isang araw, lalapit na yan sa'yo, sasama ako saan ka sumasamba. Sasama ako sapagkat nakikita ko sa buhay mo kung paano ka nagbabago. Na dati ikay napakasungit, ngayon lagi kang nakangiti. Nung dati ikaw ay lagi nagtatago, ngayon lagi kang humaharap. Bakit? Binago ka na ng ating pong Panginoon. Amen? Dahil nakarinig ka ng magandang balita ng kaligtasan. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Marcos 16:15. Narinig ko na boses ni Brother Bernard. Hallelujah. Ano sabi sa kanila ng Marcos 16? Glory. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo. Ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Amen. Hallelujah. Fast forward. Sapagkat ang sabi ng ating pong Panginoon, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya, parurusahan. Kaya kung ayaw po nilang makinig sa magandang balita, wala ka ng pananagutan. Ginawa mo na ang part mo, ipanalangin mo na lang. Darating ang isang araw, maisasama mo rin yan. Amen. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng John 3:34-36, glory to God. Ito ipinakikita ng ating pong Panginoong Yesus. Ang isinugo ng Diyos, nagpapahayag ng kanyang mga salita ng Diyos. Sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Praise God. Kaya wag kayong manlulupay pa pagka kayo pa inuutusan. Dahil sabi niya, mismong ibinibigay ng ating Panginoon ang kanyang espiritu. Amen. Iniibig ng Ama ang anak. Ang ibinigay niya rito, ang pamamahala sa lahat ng bagay. Kaya kung paano ipinagkatiwala sa ating Panginoong Hesus ang pamamahala, ibibigay din yan sa atin. Amen. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan.
Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya kapag ang isa pong tao ay hindi po naligtas, hindi sumusunod sa ating pong Panginoon, nasa kanya ang puot ng ating Diyos. Amen. Kaya kinakailangan na tayo po'y maghayag at ating ipaunawa sa kanila, kinakailangan laksan nyo ang inyong loob. Amen. Laksan nyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Hayo lang. Share lang na salita ng Panginoon. Glory to God. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ipagtatanggol ka ni Yahweh. Nilalait ka, pinagsasabihan ka ng pawang kasinungalingan. Ang sabi sa aklat ng Matthew 5, mapapahalat kayo kapag kayo pinagwiwikaan ng pawang kasinungalingan dahil sa akin, sapagkat malaki ang bahagi nyo sa kaharian ng langit. Kaya huwag po tayong matatakot. Kulang. Kapag kami sinabi ang Panginoon, ipanalangin mo, Lord, hipuin mo po siya sa pagpunta ko po sa kanila, tumanggap na po siya sa iyo. Amen? Sapagkat ito ang ating pong Great Commission. Ito po yung atas po sa atin. Tayong lahat na naririto, kung tayo po'y hahayo, magdala lang kayo ng tigit-tigisang kaluluwa sa isang linggo, punong-puno na ito. Amen? Kaya kinakailangan tayo po na kung paano ang mga Israelita ipinagtanggol ng ating Panginoon, kung paano ang Israelita ay nakalaya at kung saan sila po'y nakaalis sa pagkakaalipin, mararanasan din natin ito. Amen? Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos sa darating. At isang araw, tayong lahat na sumasampalataya sa ating pong Panginoon, makakasama tayo sa araw ng Kanya pong pagbabalik. Amen? Yan po ang ating pong laging aasahan. Rapture Day. Amen. Ito po yung pong ating pong pag-asa. Ito po yung pong ating pong hope. Kaya kung nais nyo na tayo po yung makasama, magligtas kayo ng kaluluwa. Amen! Praise God. Sige po. Tayo po ay tumayo. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, dakila ka po, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong walang hanggang kabutihan. Lord, totoo nga po, Panginoon, ang salita mo po'y buhay. Alam mo po, O Diyos, ang aming pong mga kahinaan. Kaya, Lord, hindi po masayang ang aming pong buhay. Hindi po masayang ang pagkakapili mo po sa amin, Panginoon. At lagi po namin titingnan, Panginoon, kung paano ang mga ninuno, Panginoon, ay iniligtas mo't iningatan. Kami rin na lahi ni Abraham, ibibigay mo rin sa amin ang iyong pong pangako. Kami rin ay magtatamasa, Panginoon, pagpapalain mo kami, dakilang Ama. Gagawin niyo po kami dakil at pinagpala, Panginoon. Mararanasan po namin, Panginoon, ang iyong pong pangako. Dahil kami mga anak mo, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po sa lahat po ng naririto, Panginoon. Ang bawat salita mo na narinig nila, dakilang Ama, ito po'y maingatan sa kalapong puso. Sapagkat ang sinabi mo sa aklat po ng Santiago, ang sino man na nagsasaliksik, nagsasagawa ng iyong dalisay na salita, pagpapalain sa lahat ng kanya pong mga gawa. Lord, salamat po sa iyo pong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, pinatutunayan mo, dakilang Ama, na totoo nga na ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na buhay, ang aming tatay, Panginoon, na kayang ibigay ang lahat ng aming po mga pangangailangan. Kaya, Lord, salamat sa pag-asa na iniligay mo po sa aming puso. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinatunayan mo kami po'y mahal na mahal mo. Pinatunayan mo po, Panginoon, kami po'y iniingatan mo, Panginoon. Pinatunayan mo po, Panginoon, Lord God, na kung paano po, O Diyos, na ipinararamdam mo po, Panginoon, na kami po iyong lahi. Kaya, Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa anumang mga pagdadaanan namin. Wala kaming gagawin kundi magpuri, magpasalamat, sumamba sa iyo. Sapagkat ikaw po, Panginoon, ang marapat at tumanggap na mataas na papurit pasalamat. Kaya, Lord, salamat, salamat po. Kaya, Lord, lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, binabalik po namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.